Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mayroong tiyak na layunin, mayroong tiyak na lugar na kinaroroonan at tiyak na mga kakayahan sa pagsasakatuparan sa nasabing layunin. Kaya nga mga kaibigan, ang bawat nilikha ng Diyos ay mayroong tiyak na layunin, lugar na kinaroroonan at kakayahan sa pagsasagawa ng nasabing layunin. At ang tiyak na lugar na kinaroroonan ng bawat nilikha ay sobrang napakahalaga. Sa sandaling inalis natin o mawawala ang anumang nilikha mula sa kanyang tamang lugar na paglalagyan sa kanya ng Diyos, ang nilikhang ito ay tiyak na mamamatay o kaya sisirain nito ang kanyang sarili. Ang isda ay inilagay ng Diyos para mabuhay at manatili sa tubig. Tandaan po natin yan mga kaibigan. Sa sandaling mawala ang isda sa tubig, sigurado itong mamamatay. Ang ibon ay nilikha para lumipad sa himpapawid. Doon sila dapat mabuhay. Sa sandaling alisin mo ang ibon mula sa himpapawid, ito ay mamamatay. Kaya kung inilagay mo ang isang ibon sa isang kulungan, ito ay mamamatay. Kung ilalagay mo sila sa kulungan, ikaw ang mananagot sa lahat nilang mga pangangailangan. Sinasabi ng Diyos sa iyo, inalis mo sila mula sa aking pamamahala, kaya tugunan mo ang mga pangangailangang ikinulong mo. Pero kung hayaan mo ang anumang mga bagay sa tamang lugar kung saan sila itinalaga ng Diyos, ang Diyos ay responsable o may pananagutan sa kanilang mga pangangailangan at seguridad. Ang Diyos ay may pananagutan para alagaan ang mga nilikhang nananatili sa tamang lugar kung saan sila inilagay ng Diyos. At ang Diyos ay naglagay ng kakayahan sa bawat nilalang upang may sakatuparan o magawa ng nilalang na yan ang layuning inilagay ng Diyos sa nilikhang ito. Kaya hindi kailangan ng ibon na pumasok sa paaralan para matutong lumipad. Ang isda ay hindi kailangan pumasok sa paaralan para matutong lumangoy. Ang mga aso ay hindi kailangan mag-aral kung papaano tumahol. Bakit? Dahil ang layunin at ang kakayahan sa pagsasagawa ng layunin ay nakalagay na sa nasabing nilalang. Ito ay naka-built-in sa bawat nilalang. Ngayon, malinaw na kung bakit sinabi ni Jesus sa tao na una ninyong hanapin ang kaharian ng Diyos dahil ang kaharian ng Diyos ang tamang lugar na dapat kinaroroonan ng mga tao. Nawala mula sa atin ang kahariang iyon at ito ang nagdala ng lahat ng mga problemang nararanasan natin ngayon. Nahirapan tayong mamuhay sa isang uri ng pamumuhay na maraming problema, mga kalagayang hindi natin kayang solusyonan, mga kahirapan, mga taggutom, karamdaman, kamatayan at iba pang mga pandemya. Bakit? Dahil tayo ay umalis sa tamang lugar na pinaglagyan sa atin ng Diyos. Ang anumang nilalang na mawawala mula sa kanyang tamang lugar na pinaglagyan sa kanila ng Diyos ay hindi makakaranas ng habag, pangangalaga at mga pagpapala ng Diyos. Ganoon ang nangyari sa libu-libong mga anghel na isinama ni Satanas na umalis mula sa tamang lugar na itinakda ng Diyos para sa kanila. Wala silang mararanasang habag ng Diyos. Ang mga ito ay lumaban sa Diyos at sila ay ikinadena ng Diyos sa kadiliman. Hindi kailanman maaaring maranasan ng anumang nilalang na umalis mula sa tamang lugar na itinakda ng Diyos sa kanila ang habag at pangangalaga ng Diyos. At iyan ang dahilan kung bakit ang mga tao sa buong mundo, mga kaibigan, ay may mga problemang hindi kayang solusyonan. Ito ay bunga ng pag-alis ng mga tao mula sa tamang lugar na pinaglagyan sa kanila ng Diyos sa kanyang kaharian. Ang sabi sa Henesis, ang Diyos ay nagtanim ng isang halamanan at inilagay niya ang tao sa nasabing halamanan. Ang halamanan ng Eden ang nakikita o literal na kapahayagan ng hindi nakikitang kaharian ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, sa halamanang ito dapat manirahan ang tao. Kaya noong sandaling nawala si Adan mula sa halamanan, kaagad na nagsimula ang mga problema. Kaya nga, noong magkatawang tao si Jesus ay sinabi niya sa lahat, itinatatag ko ang aking kaharian ng langit at ito ang tamang lugar kung saan kayo dapat tumira. Kaya hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos. Una ninyong hanapin
ito. Kapag ang Diyos ay lumikha ng anuman, una niyang nililinaw ang layunin. Katulad ng nasabi ko sa inyo, bago likhain ng Diyos ang anumang nilalang, ito ay katunayan na tiyak na ang layunin ng nasabing bagay o nilalang. Bago niya likhain ang isda, itinakda niya na ito ay para lumangoy sa tubig. Ganon din ang ibon, ay inalamunan niya na ang magiging gawain ng ibon ay para lumipad sa kalawakan. Ginawa ng Diyos ang liwanag para pamahalaan ang kadiliman. Nilikha ng Diyos ang kalawakan na maghiwalay sa mga tubig. Inipon niya ang tubig at pinagsama sa isang lugar na tinatawag niya itong dagat. Nilikha ng Diyos ang mga damong nagtataglay ng binhi at ang mga punong namumunga para maging pagkain. Ang mga ito ang itinalaga ng Diyos na tama nating mga pagkain. Sa mga halamang ito ay may sangkap na nagsisilbing ating gamot na tagapagbigay ng kalusugan sa ating katawan. Pero ang mga ito ay ninakaw ni Satanas mula sa atin at sa ngayon ay sila ay kumikita ng napakaraming pera dahil dito. Ang mga pagkain ito na inihanda ng Diyos para sa atin ay nagsisilbing ating gamot. Ngunit ngayon, ang gamot ang nagiging pagkain na natin. Kaya, sa ngayon, dala-dala ng mga tao ang kanilang mga gamot saan man sila pumunta at ito ay bunga ng hindi tamang mga pagkain natin araw-araw. Mga pagkain na gawa ng mga tao sa mga paggawaan na nagtataglay ng mga lason o toxic sa naisalin sa ating katawan. Ginawa ng Diyos ang araw na magsisilbing mga tanda sa mga panahon at sa mga araw at sa mga taon upang mamahala sa buong maghapon. Ginawa niya ang araw at sinabing pamahalaan mo ang buong maghapon. Nilikha ng Diyos ang buwan upang mamahala sa gabi. Inilagay niya ito sa kalawakan sa lugar ng mga langit. Nilikha niya ang araw at inilagay ito sa kalawakan ng may tamang sukat ng layo mula sa daigdig. Dahil kung ito ay napakalapit sa daigdig, mamamatay ang lahat. Kung ito ay sobrang malayo sa daigdig, mamamatay dahil sa matinding lamig. Tayong lahat ay pwedeng mamatay. Lahat ng mga nilalang ng Diyos ay mayroong tiyak na layunin at mayroong tiyak na lugar. Hindi ito maaaring lumagay sa ibang lugar. Hindi maaaring mabuhay ang mga ito sa lahat ng uri ng lupa. Halimbawa, sa disyerto. Pero may mga halamang nabubuhay sa disyerto na hindi mabubuhay sa malalamig na mga lugar. May kanya-kanyang tamang lugar na kinaroroonan ng bawat nilikha ng Diyos sa daigdig na ito, mga kaibigan. At ito ay pinagplanuhan ng Diyos, hindi nagkataon lang. Maging ang mga isda ay hindi maaaring mabuhay sa basta tubig lang dahil mayroong iba't ibang uri ng tubig. Kaya nga may mga isdang maaaring mabuhay sa ganitong uri ng tubig at ang iba ay nabubuhay sa ganoong uri ng tubig. Ang mga aso ay mayroong nag-iisang layunin para tumahol. Kapag tayo ay lumapit sa pinto ng ating mga kapitbahay, may marinig kang tahol ng aso. Bakit? Dahil ang aso ay nilikha ng Diyos para tumahol. Kaya hindi mo maalis mula sa aso ang pagtahol. Ang bawat unggoy ay mayroong nag-iisang layunin. Ang lahat ng isda ay mayroong nag-iisang layunin para lumangoy. Oo, isa ang layunin ng bawat ibon, ng bawat hayop. Isa lang ang layunin. Pero hindi magkakapareho ang laki, hitsura at maging ang kanilang pagsasagawa ng kanilang layunin. Lahat ng isda ay mayroong layunin para lumangoy. Pero magkakaiba ang pamamaraan ng kanilang paglangoy. Ang mga ibon ay mayroong nag-iisang layunin para lumipad. Lahat ng ibon ay nilikha para lumipad, pero hindi pare-parehas ang kanilang kulay, laki, at pamamaraan ng kanilang paglipad. Ang iba ay mataas, ang iba ay mababa, ang iba ay mabagal, ang iba ay mabilis, pero lahat sila ay lumilipad. At ang mga hayop na aking nabanggit, mga kaibigan, ay hindi kinailangang pumasok sa paaralan para matutunan ang kanilang mga layunin. Hindi rin nila kinailangang turuan ng kanilang nanay at tatay kung papaano lumipad, kung papaano lumangoy. Ito ay kusa o likas nilang natututunan.
ang layunin ay dapat dumating ng natural o likas. Hindi natin kailanman nakita na ang araw ay nahihirapang sumikat. Bagamat parang ganoon kung minsan dahil sa maulap na kapanahunan. Pero sa totoo, ang araw ay magpapatuloy sa pagsikat. Gustuhin man natin o hindi, ang isda ay hindi kailanman na problema sa paglangoy. Ang layunin ay likas sa bawat nilalang. Kailangan natin ng maraming mga taon sa pagsasaayos ng usapin patungkol sa layunin ng ating buhay. Dahil ito ay masyadong ginulo ng kaaway at bukod doon, kailangan nating patuloy na may brainwash ang ating mga sarili o ang ating mga pag-iisip at isalin sa susunod nating mga henerasyon upang may tama ang ating kaisipan patungkol sa layunin ng Diyos sa ating buhay.